Kasi alam mo, kasi annulment, ganito, parang nasa isip ko, annulment, you're stating that the marriage was null and void from the very beginning. Isn't that what it means? Eh, anong ibig sabihin nun? Eh, na nga kayo, nagsama nga kayo, nagkaanak pa kayo, mag-asawa pa rin kayo. What do you mean na the marriage null and void from the very beginning? May pagka-pretentious kasi yung annulment. Kasi yung annulment, kumbaga parang had you known that this information were present before kayo nagpakasal, hindi kayo dapat nagpakasal. Ganun yung annulment eh. Parang ganun yung general nung annulment na had you known na merong ganitong pitik yung jowa mo before kayo nagpakasal, ay hindi kayo magpapakasal. Pero alam natin na ginagamit lang yun. Kung mapatunayan mo yun, ma-dissolve yung marriage ninyo, yung kontrata ng marriage. Kasi, masyadong technical, may pagka-pretentious nga rin yung annulment process. Kasi nga, ang inaano niya, parang ang sinasabi niya na, kung nalaman mo lang sana na, maliit yung tintin niya, ganyan. At hindi pala siya jumujog. Hindi ka pala niya pwedeng i-jog. Hindi kanya kayang i-jog. Sobrang liit ng tintin niya, hindi kanya kayang tsuktsakin. Oh, okay. Ganon. At saka hindi kami bigyan ng anak, basically. Oo, ganon yung, alam mo yun, yung meron pala siyang condition na hindi niya kayang ma-fulfill ang marital obligations. Had you known that, then, hindi mo siya pakakasalan. Ganon. Hindi mo siya pakakasalan. So ngayon, yun yung premise ng annulment. So sa annulment, hindi kayo po pwedeng mag-agree. Hindi kayo pwedeng mag-agree. Yung kunwari, yung dalawang party, mag-uusap kayo, sabihin niyo, oy, let's call it quits. Walang ganun sa annulment. Yun yung difference. Eh, yung divorce kasi, yun nga, meron ka, sa divorce kasi, lalo na sa maraming jurisdiction, meron yung no fault eh. Yung, walang may kasalanan. Kahit sino pwede mag-file. Kahit sino pwede mag-file, basta it is consensual, ganyan-ganyan. Yung annulment, hindi pwedeng maging consensual. Hi, Tita Banig! Hello, can you hear me? Yes, loud and clear. O, di ba? May balita pa. Kamusta, Tita Banig? Okay naman. I'm at home working from home, pero nagluluto lang ako ng breakfast. Sorry. Anyway, so, I just logged in actually. So, ano ba yung napag-usapan? Sorry, I don't want to, I might be digressing. So, napag-usapan nyo na ba yung, meron lang kasi akong gustong sabihin. Sige po. About the divorce issue. Sige, pag-usapan natin yan. Because I am divorced. So, I am divorced. So, siyempre ako. Kasi Canadian citizen na po kayo, no? Oo, I am. So, but it was never an easy, an easy process. So, ako, sabi ko nga ganito, i-allow siya, and naiintindihan ko yung mga sentiments nila na, they're Catholics, they're Christian, they believe in the sanctity of marriage and stuff like that. You know what? I get that. I had that sentiments before. Pero, ang una kong tanong doon sa mga umaayaw is, kung kayo naniniwala kayo sa sanctity of marriage, talaga, then why are you pro-annulment? O kaya legal separation? Divorce, legal separation, annulment, it's basically the same thing. It's the same spirit. It's the spirit of that is the same. Maghihiwalay pa rin kayo. Right? So, it doesn't mean na hindi nga kayo nag-divorce, na lang tayo legal separation na lang or annulment na lang. It doesn't make it less devastating for the sa naghihiwalay, especially for the children. Yun ang tanong ko, especially sa kung nakikita ko yung and I don't want to single out the Catholic Church. Let's just say the whole Christian community. I don't get you. If that is your position, then you should be against any kind of separation. Not only just divorce. So why are you allowing annulment? Why are you allowing legal separation? And if you are also believe in like sanctity, what is the sanctity of marriage kung meron namang abuse, meron namang philandry? Right? So, yung kumbaga, ang ano ko doon is napakasal, char. Huwag na kayo magpakasal, hindi kayo maghiwalay. But even if mag-divorce. But even if kahit na common law, kasi common law, it's as far as I know, sa tanganan, sa tingin ng Diyos, kasal pa rin kayo. Yung document lang naman yun. Pag naghiwalay kayo, hiwalay pa rin kayo. And kasi ang dami sinasabi na. Hindi ka ba ni? Ako actually medyo conservative yung approach ko dyan sa sa divorce. Approve ako, pero with a certain
strict condition. Oo. Merong condition. I think convinced ako dun sa mga sinasabi nung sa sinasabi nung mga actually I think the pro-divorce are winning the arguments. I really think yung sa usapan ngayon tungkol dyan sa divorce, I think the pro-divorce are winning the argument. And mainly because I saw a lot of talagang unhappy people. Yung mga na-trap doon sa abusive na relationship, yung talaga hindi na sila masaya, they cannot work it out anymore, yung mga ganyan. I mean, tapos alam mo yun, yung parang yung mga may gusto ng divorce dahil nga wala na, hindi na talaga nila mare-repair yung relationship nila for one reason or another, ganyan. Then, bakit nila kailangan magtiis sa impyerno habang buhay, di ba? Bakit nila kailangan magano doon? Sama tayo sa impyerno. It is not as they did not try to work it out. And for me, yun ang pinaka-importante, no? For me, yun yung pinaka-importante. Na as long as you tried everything, make it work. Kaso nga lang, hindi na talaga kaya eh. Hindi na talaga kaya. Then provide them a way to exit. Diba? To exit. Hindi, wait lang, Tita Bani. But I think, ang tawag dito, aside from the fact na dapat tinitingnan, sige, meron kayong exit na ganyan, sinasabi kasi ng mga kasi pagka pinayagan mo yung divorce, magkakaroon na ng yan eh, parang magiging parang South Korea ka na, magiging parang America ka na magdi-divorce, kumbaga yung magiging meaningless na yung commitment and whatnot, ganyan. Eh bakit hindi mo kasi pahirapan yung point of entry? Exactly. Actually, ganun. Dapat yung pahirapan. Go ahead. Dapat yung dapat yung pagpapakasal yung pahirapan. Na hindi kayo basta-basta pwedeng magpakasal. Kasi yung pagpapakasal is magkakaroon ka kasi ng panibagong rights eh. No, you're gonna have more rights than a single couple. Kaya dapat pahirapan yung pagpapakasal na correct. Kailangan pareho kayong siguro dapat magkaroon kayo ng 2 years psychological exam. Diba? Hindi ka dapat, you know what? At ang significance naman kasi talaga ng marriage, ng pagpapakasal ng couple, ang significance naman talaga yan is because a special property regime will apply to you. Special civil rights are going to be applied to you. So ang problema kasi, nagkitaan lang ng notch. Diba? Yung babae, nakita lang yung notch ng isa, yung lalaki, nakita lang yung tinapay nung isa, o di sige, nagkainlawan na. I mean, it's very easy to get married. Problem. Make it difficult for these idiots to get married. In love yan, tanga yan eh. Kaya yan nagpakasal, kaya tatanga-tanga yan nung nagpakasal. Diba? Yeah, which is a very good point. It's more than love. It's a commitment. Diba? Yeah, Hindi mo lang yung boobs ng isa, ay sige, gusto kong himasin yan. Talaga, kaya mong himasin yan. Yung commitment ng paghimas dyan sa boobs, kaya mong gawin habang buhay. At saka sa atin kasi, I'm not sure of the law, sa atin kasi, mukhang, kasi dito here, kahit common law, kahit hindi ko kasal, pag after na nagsama kayo, you almost have the same parang situation as you're married, pati separation nyo, pati yung mga sa mga anak nyo. Hindi kayo kasal, hindi mag-a-apply property sa inyo, no? Ganito nga. Walang ganun yung nagra-ripen dahil matagal na kayo magkasama, no? Pag di kayo kasal, di kayo kasal. Pag kasal kulay na kayo, ganun pa rin, mag-apply pa rin yung, mag-apply yung property regime at saka ibang mga civil rights sa inyo. Yeah. You know, that's the difficult thing here in the Philippines. Hindi yung nagbabago. It's so black and white pagdating sa family law, ganyan. Talaga? Meron sila sinasabi na, pag nagkaroon ng divorce, magiging na lang, napakadali na maghiwalay. It's not! It takes a lot of process. Alam mo ba kung kailan ako nahiwalay? 2011. Alam mo nga ako na-divorce, na-finalize yung divorce? Last year lang. And you know why? Because I waited. Ang process naman talaga madali, kaya lang ako, in my position, inintay ko rin talaga na, okay, meron pa talaga, may chance pa ba rin pa tayo? And then when I realized na, okay, meron na siyang iba, then it's not my fault anymore. Then I will pursue with it. So Tita Banig, yung pagpa-finalize is really yung parang you ready your mind and heart. Like everything's like, okay, then that's it. So, at saka ito pa yung hindi ko mag-get. Okay, let's say, sino ba? Alam ko si Goma, hindi rin siya eh. Si Goma, sabi niya, against siya sa divorce. Ganito. And then the Catholic Church or the Christian Church. Ganito. Okay, na-get ko yan. Pero, kayo ba ay nag-prove, ikaw, halimbawa, si Goma, meron ba siyang ginawa sa politician para tulungan yung mga couples na nagkakaroon ng problema? Does the Catholic Church provide premarital course?
Does the Catholic Church provide counseling? Or meron ba sila mga financial assistance, let's say legal assistance? Meron bang financial assistance sa mga naghihiwalay? Because it takes a lot. Dapat yan, kung talagang ayaw nyo ng divorce, fine. You know what, I can understand it. But you should also provide mag-provide kayo ng mga, yung counseling. Para yung couple are not left to their own devices na navigating the very difficult situation. Kasi pag sinabing, okay, divorce. Pero pababayaan mo lang sila. It doesn't make sense. To me, it doesn't make sense. At saka ate, susugan ko lang din yung sinabi ni Ma'am Banig. Actually, the Catholic Church is like riding sa batas natin, and yet they're not open about the new problems that we are facing as a nation. Just like po HIV/AIDS situation in the Philippines, they are against the condom use and the sex education and such. Pero teka lang ha. Let us not confuse yung the divorce law na pinag-uusapan sa Congress is ultimately secular. Wala yung religious aspect. Yung sa religious aspect kasi, that's an entirely different conversation. Seth, yung background noise mo. Ayan. Okay, so ano yung sinasabi ng Catholic Church daw na they're against? Yung sa Catholic Church, yung sa Catholic Church kasi doon, hindi ang prohibition sa kanila, kapag kunwari Catholic, kinasal ka as Catholic, ganon. Sa kanila bawal kasi talaga maghiwalay. So minsan kahit ikaw legally annulled ka na, pero sa records ng simbahan, kasal ka pa rin. Okay, which is I understand. So, yeah. So ngayon, pagka kunwari, annulled na siya, pagkatapos ngayon, magpapakasal ka ulit, kahit may papers ka na, kahit single ka na, legally, pero pag magpapakasal ka, under a Catholic ceremony, meron process na kailangan pagdaanan dyan in order for you to be allowed. Kasi nga iba yung proseso nila. But that is just religious practices. So if you want to maintain to retain as a Catholic, then you follow their rules kung ano man yon. But in this situation, that's not the argument of the divorce law. Kumbaga parang regardless kung ano yung ninyo, regardless kung ano yung mga requirements nyo sa religion ninyo, yung mga preparation. To be fair, yung Catholic Church, before magpakasal, meron yan parang series of pag magpapakasal ka sa simbahan, lalo na nandun ka sa parokyang mahigpit. Meron silang mga counseling na series of counseling that you have to... how intensive naman yun? How intensive? Yun ang tanong. Baka naman ilang course lang yun. Hindi, kasi dito sa Europe, sa Rome, dito sa Rome kasi, talagang walang anak. Dalawa na lang tayo. Nawala siya. Ay, nabasag kasi nung kasi tayo na lang atang kwan sa Catholic, ang Rome kasi talagang walang annulment. Hindi naman sila nag-aasawa. Ay, annulment. Vatican City. Divorce. Yeah, Vatican City lang yon. How can they? They're not getting married anyway, so it doesn't apply to them. Yeah. Dito kasi talagang dito sa France kasi pati parang Pilipinas din, parang pre-enup siya, bago magpakasal, ganun din. Or pwede rin yung anong tawag sa amin dito, pakse. Wala kang magkukan man kayo, mag-live-in kayo, hindi kayo pwedeng property mo lang. I think it's pakse. Ano yung pakse? Ano yung sabihin na? Yung parang may ipapapil. Prenuptial? Parang ganun. Prenup? Yeah, parang ganun. Pakse. Yeah. Anyway, ayun. Hindi, iwan ko lang yung nabasag ng anak ko. Sige. Sige, baka may masugat pa. So yan. Merci. Okay. So anyway, yun lang aking 2 cents or 5 cents regarding divorce. I think that you should really give those who are really suffering the opportunity to move on. So ang ko lang doon, sige, allow divorce with a much stricter rule. Kasi dito sa Canada kasi ang nila dito is a no fault divorce, meaning it doesn't matter kung sino may fault, the person can file. Ang requirement lang nila is 1 year, at least you're separated at least a year. Yeah. Tingin ko, gawin na lang nilang affordable yung annulment.
Mahal ba? Hirap din yung annulment. Kailangan pakita mo na meron kang psychological incapacity. Alam mo, ayun nga ang hindi ko mag-get. Kasi ganito, ang hindi ko mag-get doon, saan ba i-annul nyo? Mawa annulment, tapos tapos divorce, pareho lang naman din yun. Pareho lang naman din. Hindi magkaiba siya, Yeah, I know. Pero sobrang mahal kasi ang gagastusin mo ng annulment dyan. Experience ko, yung mother and father ko is almost gumastos na kami ng 200,000. No, what I'm saying is the effect of annulment and divorce is pretty much the same. So, kumbaga, it's pretty much the same to that. Pero yung babayaran kayo, ang mga anak nyo. Sa attorney. Attorney pa, iba pa yung babayaran mo pa sa judge. Tapos yung inyong ang ano nyo, at least kasi alam mo kasi annulment, ganito parang nasa isip ko, annulment, you're stating that the marriage was null and void from the very beginning. Isn't that what it means? Anong ibig sabihin nun? Nagsama nga kayo, nagkaanak pa kayo, mag-asawa pa rin kayo. What do you mean na the marriage null and void from the very beginning? May pagka-pretentious kasi yung annulment. Kasi yung annulment, kumbaga parang had you known that this information were present before kayo nagpakasal, hindi kayo dapat nagpakasal. Ganun yung annulment parang ganun yung general nung annulment na had you known na merong ganitong pitik yung jowa mo before kayo nagpakasal, ay hindi kayo magpapakasal. Pero alam natin na ginagamit lang yun. Kung mapatunayan mo yun, ma-dissolve yung marriage ninyo, yung kontrata ng marriage. Kasi, masyadong technical, may pagka-pretentious nga rin yung annulment process. Kasi nga, ang inaano niya, parang ang sinasabi niya na, kung nalaman mo lang sana na, maliit yung tintin niya. At hindi pala siya jumujog. Hindi ka pala niya pwedeng i-jog. Hindi kanya kayang i-jog. Sobrang liit ng tintin niya, hindi kanya kayang tsuktsakin. Okay. Ganon. At saka hindi kami bigyan ng anak, basically. Oo, ganon yung, alam mo yun, yung meron pala siyang condition na hindi niya kayang ma-fulfill ang marital obligations. Had you known that, then, hindi mo siya pakakasalan. Ganon. Hindi mo siya pakakasalan. So ngayon, yun yung premise ng annulment. So sa annulment, hindi kayo po pwedeng mag-agree. Hindi kayo pwedeng mag-agree. Kunwari, yung dalawang party, mag-uusap kayo, sabihin niyo, oy, let's call it quits. Walang ganun sa annulment. Yun yung difference. Yung divorce kasi, yun nga, meron ka, sa divorce kasi, lalo na sa maraming jurisdiction, meron yung no fault Yung, walang may kasalanan. Kahit sino pwede mag-file. Kahit sino pwede mag-file, basta it is consensual, ganyan. Yung annulment, hindi pwedeng maging consensual. Ganun. Meron talaga dapat may isang may fault. Hindi pwede. Pag hindi pumayag isa, hindi pwede. Dapat may isang may fault. Ayun. Dapat may talaga doon. Ang question ko doon is yung ground na yon, ginagamit ba talaga siya like in all honesty or talaga ginagamit lang yung, let's say, mental incapacity para lang ma-divorce. Ano naman kasi, lagi kasi pinapan nila yung psychology. Yeah, di ba? Kasi pinakamadali. Ganon yung ginawa doon sa mother ko at sa father ko. Then, after 2 years, na-approve naman. Yung kasi, meron kasing misconception doon sa psychological incapacity na merong problema sa utak yung isa. Hindi yun yung ibig sabihin ng psychological incapacity sa annulment. Yung psychological incapacity doon should always be related to the inability of one party to perform his or her marital obligations. So hindi yan kung kunwari parang the psychological incapacity, kunwari hindi yan magta-translate into a PWD situation, ganyan. No, I understand. Yung tanong ko bakit? I understand, but then pero yung babayan mo dahil lang sa psychology. Hindi lang mainly. Hindi nagpapamahal ng annulment process. Hindi rin po. Yeah. Pero actually yun yung yun ang usual ang ginagamit. Hindi quantifiable ang psychological issues. It has to be properly diagnosed. Pero in the context of marriage, yung inability to fulfill marital obligations, yung like taking care of partner, taking care of kids,
Yun yung mga saklaw na elements dun sa ano. Wala ng love and support, yung mga yung mga ganun. That you are unable to provide love and support to your to the spouse, ineme, ganun. Hindi yung mga behavioral, yung mga personality disorders. Kasi pag kaya pa rin naman nila, may mga functional depression naman na na existent. Pero yung mga ganun na kailangan talagang yung nabe-break yung dynamics ng marriage at saka ng marital status or saka yung obligations nila sa mga offspring, yun yung talaga concrete evidence for annulment. Yeah, pero usually yan ang ginagamit eh. Usually yan ang ginagamit. Usually para mas ma-approve kasi humihingi yung mga sorry for sa mga na mas malaki kasi yung nakukuha na ng attorney or judge, ganun. Okay, may tanong ako. Joey, baka, ang tanong ko, pag annulled ba kayo, what happened to, did you have like spousal support? What about the children? Paano yung ng mga bata? Or it's just nag-annul lang kayo and that's it? Hindi. Dito ang annulment. Ano yun, Sas? Go. Alam ko bang yung mga bata may rights eh. May rights ang mga bata? Hindi maapektuhan yung pagiging nila, legitimate children nila. So walang problema. No, I understand. Paano yung custody? Ay meron din kasama sa isa-sort out yun doon sa annulment decree. Meron din sa kasama yun kasama isa-sort out yun doon. Isang package yan. Pagka nagkaroon kayo ng annulment, pagka nag-annul kayo ng asawa ninyo, lahat ng bagay pertaining to the marriage has to be settled. Ganun. Parang so, pati yung mga properties, ganyan. I-separate yan lahat. Yeah, yan. So basically, it's the same as divorce. Yes po. Hindi it's the same in a way na yung end game niya parehas. It's just that yung divorce kasi kinikilala niya na naging married kayo at certain point. Exactly. Yung annulment niya, hindi niya kinikilala na kinasal kayo ever. Ayun nga ang point ko. Parang tipong, it's the same thing. Nag-annul kayo, nag-divorce kayo, the same spirit, it's the same thing, the same effect. So, tinawag niyo lang isa na annulment, yung isa ay divorce, pero the effect of it is the same. It's just as devastating to the couple and to the children. So, kumbaga, parang yung, yung adultery, di ba? Thou shall not commit adultery. Tapos, ang ginawa ng mga lawmakers, pinaghiwalay, adultery and concubinage. Yung adultery sa babae, pagkalalaki, concubinage. Same thing. It's still, philandering pa din. But then, annulment, separation, divorce, it's the same thing. I don't know what's the difference with that. Gawin niyo ng divorce. Kasi papel lang yun eh. Kumbaga. Pero for yung parang, tingin ko lang Tita Bani para maging mas feasible yung divorce, para matupad na siya. Instead of calling it divorce, yung annulment, yung process for annulment, why don't they just, may nagsuggest dito why don't we just amend that? Ako tingin ko mas feasible yun eh. Pwede naman divorce is just a clause under annulment. Pero kasi, hindi ko alam kung siguro magiging debate nila dyan kung merong mga kung... Kasi kung pagdedebatehan lang, kumbaga ang pag-aano lang natin is the term, kasi ayaw natin ng divorce, then don't call it divorce, call it annulment. Pero process... Diba, as long as the effect is the same, as long as option is given, call it by any other name, ganyan. Yes. Pero ang tanong, Joey, magkano ba yung babayaran? Kasi nga, ganito, depende yan doon sa... Depende yan doon sa additional na grounds na gagamitin. Okay. Kaya mahal ang annulment kasi specific nga yung grounds niya. So kailangan mong gumawa ng a whole lot of drama in order to prove your ground for annulment. Hindi basta-bastang mag-prove na nag-exist yung ground sa annulment. That makes annulment process difficult. Kasi nga, like what I said, medyo pretentious nga yung annulment process natin. Kasi annulment process natin yung parang, kung alam ko lang na pathological liar tayo. So kailangan mong i-prove na pathological liar siya, ganyan, na merong ganito-ganito. May psychology, gano'n. Tapos, kung alam ko lang na hindi pala niya kayang tsumuksak, ganyan. Kasi di ba yung, merong magpapakasal ka, virgin kayong magjowa. Pagkatapos, nung consummate na yung marriage, ay, napansin mo, magli5 taon na, hindi ka pa sinutsuksak ng asawa mo. Diba? Yung pala, meron palang psychological condition yung asawa mo na hindi kanya matutsak. Pero ikaw lang naman yung hindi niya matutsak. Matutsak niya. So, you have to prove it. Kailangan mong gumasa. That makes annulment expensive. Enjoy. Kapag yung grounds na mas like for example, yung mga
violence, yung nag-exist na yung bonggang violence sa domestic violence. Oh, yung domestic violence. At that point, I think it's better for these people to part ways. I mean, especially the one who's getting all the beating, di ba? Should have a right to leave that marriage. Pero hindi naman na hindi ng babae eh. Wait lang. I'll give you your time after para hindi tayo nag-over. For example, yung may nabugbog, okay? May nabugbog. Yung nabugbog, pwede sana siyang umalis. Ngayon, all you need to do is to prove na may MC maingay yung yung binabati mong itlog dyan. Ay, sorry, that's me. Sorry. Tita Banig pala. Nagkaroon ako ng breakfast. Teka ba? Tita Banig. Sorry? Ayun. Mukhang magtotorto si Tita Banig. Ayan. Yes, sorry. So, atawag dito, so yung kung kunwari, dinagdagdag ka ng grounds, ganyan. Ang grounds is yung kunwari, binubugbog, ganyan. Then all you need to do is to have medical legal that you are beaten by your spouse, like 3 times a week, ganyan. Meron kang mga bruises na, matagal na, meron kang bali sa ganito, ganyan. You just have to prove that. Ngayon, hindi yun masyadong magastos kasi magkano lang naman yung medical legal. And then, if you are able to substantiate your claim na ganun yung sitwasyon nyo, you should be allowed to, ipapaanal na ako, diba, ganyan. Yung mas madali sanang magkaroon ng mga additional grounds for annulment that are less expensive. Now, you don't want to call it a divorce, o di sige, annulment, ganyan. Pero magdagdag kayo ng grounds dyan. The reason why annulment is very expensive is because the grounds are so specific. And napakahirap mag-prove ng mga grounds sa annulment. But if they're going to add additional grounds for that, yung I'm very sure na yung magiging process for annulment would be a lot cheaper. Ganon. Kasi di ba kayo psychologist? Yeah, okay, so pwede ako, kung ayaw nilang tawagin na divorce, then make it, say, legal separation or whatever, annulment. Pero, dagdagan nila yung grounds, like yung kung merong, of course, philandering, of course, yung abuse, parang divorce din. So, divorce pero hindi divorce ang tawag. So, whatever it is, it doesn't matter to me. So, for me, provide an exit for an abusive relationship. Yes, exactly. Sa akin yan din ang kwan ko. Kasi ang sinasabi rin nung kwan, di ba, kanyang divorce law. Paano yung, kunwari, ikaw, maghanap ka lang ng babae mo. Tapos, after, nag-asawa kayo, i-derap mo. Diba? Yun din yung mga kinapan nila kasi ang annulment is mahal. Hindi kaya ng mga mahihirap. Kaya yung mahirap trap sila sa abusive relationship. Kaya nga, yes. Kaya nga, yun din ang gusto ni idol nyo, Lodi, na bakit na parang ma-approve yung divorce. Okay naman sa akin yung divorce naman, pero ewan ko. Joey. Okay. Anyway, MC, let's give way to House of Yes. Okay. Thank you. Okay, so this is unpopular take kasi I am a Christian. Tapos I married, I'm happily married 10 years na sa wife ko. But my wife and I agree, both of us agree with divorce. Even we are Christians, active Christian, born again Christian. Kasi my wife, one of the previous jobs sa wife ko was psychologically taking care of abused women, yung mga bata pa na most of them were raped by their fathers, no? And we also know couples who have been killing each other or husbands battering their wives, and because of the hardship there is to take annulment, these women would just let their husbands kill them because it's so hard to separate legally, and these kids na we know, my wife used to counsel, they were blamed by their families because of you. Our family is broken kasi women or wives could not separate from their husbands easily kasi nga walang divorce option. So I think yung sinabi mo, Joey, na yung binabata or your incest or any extreme situations, I think it should be given options divorce should be given as an option to these situations. Kasi nga, if you are happily married like me, you don't have to go through divorce. So
you should not be part of. You should not be against it kasi you should not be availing it eh. Kasi ako, I'm pro-divorce but I'm not looking forward to avail it, right? Tapos ang feeling ko kasi yung mga mga babatas natin, especially yung mga lalaki, parang ayaw nila ng divorce kasi anytime their wives will divorce them. The time comes, di ba? Parang openly, Bong Revilla has many women, you know. And do you think Lani would stay with him if divorce? You know, that's just what I think. Ayun. Anyway, ayan. Ito bigyan natin ng moment si ano to, DDS Mark Liberan. Hello, Mark. Hello, Mark. Andiyan ka ba ba? Sige, muna tayo habang hinahanap niya ang kanyang microphone. Tagapansin yan. Hello. Hello, tagapansin. Ayan, nakamute ka pa, tagapansin. Joey? Ayan, hello. Pwede ba ako mag-comment lang doon sa ibang issue naman? Sige, go. Anong issue? Teka. Anong issue yan? Pagsalita, si Raten, meron pa siyang divorce Sige. Ito yung tungkol sa pagpunta ni Zelensky sa Pilipinas. Sige. Hold on to that thought. Babalikan kita. Raten Coffee, go. Hi, hello. Sorry. I'm just with my kid. Pero kaya ko naman magsalita. Rather than yung mga legislators, dapat sana ang gawin nila is na lang, mag-create na lang sila ng extended coverage about regarding domestic violence. At saka to make the annulment mas expedited yung process. Kasi totoo naman if there's safety compromise sa isang partner, sa any of the partners na conjoined na marriage, dapat the state has to intervene, especially when safety is involved. Ganun kasi yung pag-alaga ng welfare ng constituents sana. Pero judging sa legal processes, kasi again, it's a tedious legal process pag magpapaanal. Dapat kasi ang gawin na lang nila is, like instead of making a new bill or a new law, i-augment nila yung ganong processes. Kasi it's a process that concerns mostly couples who are having a problematic time in their married life. So sana i-accommodate yun ng state. Kasi 'di ba, ganun naman talaga yung purpose sana ng intervening powers ng state. At another thing lang hindi secular, yung parang walang pinapanigang cultural or religious dapat neutral talaga yung state sa ganyan. Alam naman natin na medyo ingrained yung Catholic at saka Christian teachings ng marriage, at saka yung Islam meron ding ibang point of view doon about sa multi-partner, polygamy and stuff. Pero ang sa akin lang, dapat maging paramount na concern ng is yung welfare talaga ng individual, yung safety, yung welfare ng children, or any form of abuse. Kasi may mga abuse na yung pinakamasakit na yung hindi maka-afford ng annulment process. It's either naglayas or worse, minamanhunt na nung inaabuso kasi nga, 'di ba? They cannot break free of the legalities that bind the marriage or something. So yun lang yung point ko doon. Sana i-augment na lang, hindi na gagawa ng bago kasi more debates and then hindi naman na-address agad yung patutunguhan ng So yun lang. Ako kasi ang ko talaga diyan ang stand ko kasi diyan yung while we talk about exit points, dapat ganun din kalakas yung conversation dun sa point of entry. Ganon. Yun dapat. Sa totoo lang, dapat hindi ganun kadali magpakasal. Yes. Dapat merong government restriction kasi this is definitely going to alter your rights This is going to alter your rights. So kaya dapat pag magpapakasal ka, o aside doon sa fact na mahal niyo ang isa't isa, mag-undergo kayo ng mga kung ano-anong mga evaluation na parang, alam mo ba na ganito kalaki yung tintin niya? Papakasalan mo pa rin. Yung mga ganun yung tas, di ba? Matatawa yung iba na parang, yun din naman yan. Hindi. Because, ang goal talaga, I think there's nothing wrong doon sa state na mag-advocate na yung mga, na when you enter a marriage, it's going to be a lifetime commitment. Walang problema doon. Sa totoo lang sa akin, okay yun. Walang problema yun. Kaso nga lang, syempre, volleyball, ganyan-ganyan, dumarating talaga yung punto na hindi talaga nauuwi sa abusive relationship And so, I also agree na dapat mayroong exit point. Pero yung entry point kasi, dapat mahirap. Mahirap because
It's going to alter your rights. It's going to alter your property regime. It's going to really, ngayon, kung mahal ka ng tao, gagawin niya lahat ng requirements. Kung talagang gusto ko niyang pakasalan, gagawin niya lahat ng requirements. O, alam mo ba ito ay naghihilig pag natulog? Alam mo ba ito yung pagka-narcissist? Alam mo ba ito na ganyan-ganyan? At kahit alam mo na yung mga ganong bagay at pinakasalan mo pa din, ayun ang tunay na pag-ibig, congratulations. 'Di ba? So handa ka, kilala mo siya, alam mo ready ka mentally, physically to be one with this person in marriage life. So, ayun, so ngayon, I think pagka ganon na alam mo eksakto kung ano yung pinapasok mo, I think there is a bigger chance na hindi kayo mauuwi sa hiwalayan because you know each other, ganyan. Ang problema kasi dali-dali magpakasal sa Pilipinas, kuha ka lang ng lisensya. Diba? Yun nga. Ang bilis. Dapat talaga meron siyang strict na premarital course para bago kayo magpakasal. Ate Benig, ano lang just a point to add. Kasi yan madaming elements involved. First is yung familial pressure, yung mga cultural natin, may iba na pressured na. Yun 'di ba yung mga gino-joke nga yan, 'di ba, na every time magre-reunion at hindi ka pa nagpapakasal, pag wala ka pang anak. So may mga pressure, may mga elements na ganun. Pero yun nga agree ako dun kay Ma'am Joy na ang entry point sana i-reinforce ng state is more on awareness and teaching. Kasi ako, I'm a healthcare worker pero yun yung napansin ko dahil every time magbibigay kami ng mga health teachings dun sa mga pasyente namin, dun talaga sila lacking. Yung wala silang awareness or kahit man lang a little bit of state of confidence sa mga decisions na ginagawa nila kasi hindi pa nila alam na it would be life altering, it would be right changing, mga ganon. It would be a conjoined responsibility. So, they understand their duties and responsibilities, yes, their rights, the consequences of their marriage, ganyan. Kaya nangyayari, nagiging circus tuloy ni Sir Tulfo yung kangaroo court. Kasi 'di ba, doon yung natatackle yung mga issues na maliit yung mga ganon, hindi na pleasure, may kirida, may unforgetfulness. So sana imbis na palaganapin natin yung mga ganong drama, why not we go back to the facts na before sila mag-enter. Meron pa nga ako kasi dati my wife is a delivery nurse. May mga 14-year-old na nabubuntis and then if you ask them, wala lang, kalingon-lingon lang kasi yun nga hindi nila alam anong pinapasok nila. Yun lang. Exactly. Yun yung candidate talaga sa divorce, di ba? Yung nabuntis tapos pipiliting magpakasal para hindi out of wedlock yung bata, yung mga gano'n, yan talaga yung mga candidate sa divorce. Sabi ni Nino Gonzales, hindi madali magpakasal kasi dami nag-live-in. Hindi. Nino, disagree ako sa iyo dyan. Yung mga nagli-live-in, marami dyan, talagang they choose not to get married. Hindi dahil sa mahirap magpakasal. Ayaw lang talaga nila. Agree. Ayun. It's a conscious decision. Ayun. Zeph? Yes, ate. Charet. So, sabihan ko na si Ate Banig na during a time, 'di ba kasi ang question niya is how's the custody of the kids and such. Kasi one of the jokes na sinasabi ng mga friends ko na who undergone annulment, you will no longer reach to that point. It's because the kids are already adults. They can already choose whom they would be living with. Dahil sa tagal. Correct. And then my friends as well, I mean, I'm not sure if it's true, but kasi the way they said it to me, it sounded like a joke, but they said that if you're planning to go annulment, there's only one place or there's only like one province that you need to go for it to be easier and faster. Cotabato. Yes, yun ang sabi nila. Yung mayayari sila dyan, ha? Alam mo, madami mga judge na na-relieve. At saka sa Cotabato? Bakit sa Cotabato? I'm not sure. Kasi I have two friends who undergone annulment and it only took them at least 3 to 5 years. And it's done. Matagal pa rin yun, 5 years. But it's actually... Pero mabilis na yun sa average na annulment. I know. So, yung friend ko nga, in-offeran sila ng balik Islam para may divorce sila na option. Kasi pwede sa ano yun. So yun sabi ng mga friends ko who underwent divorce, annulment. So most of them are who went to Cotabs because it's easier. Pero pag annulment, you can't. Can you remarry? You can't, right? You can. Ang girl ang hindi. Yes, you can. You can or you cannot. I think you are able to. Okay.
So it's basically the same as before. 2 years kami nag-file. Kaya ang mahal kasi ang sa amin, disuli, 2 years kami nag-file for annulment kasi para may makuha yung mother ko dito sa France. Naka-asawa siya ng French citizen. Kasi dito, pag nakasawa ka, may kwan ka na, may perang nakukuha ka dun sa friends kwan mo, asawa mo. Pero 2 years namin yun na 2 years na na-approve yung annulment. Ang tagal. Yeah. Okay, so ano na lang, one last na lang. One last na lang bago ako bumalik sa work. Sorry sa inyo lahat. So, based on the information I gathered from this conversation, it looks like that we actually have a divorce. We just call it different kasi it's pretty much the same thing. Mas strict lang yung ground. So I guess ang aking suggestion is i-broaden yung yung ground. And then don't call it divorce. And then we're fine. I think that's the exit plan. Yeah. Di ba yung provide an exit plan. You call it by any other name. Provide an affordable process for abusive relationship to walk out of such setup. Well, di ba? Parang feeling ko kasi maraming ayaw lang dun sa term na divorce. And then yung divorce lang na term ang ayaw nila. So de-modify yung existing that we have. And then make it as like the divorce and then call it as annulment and then we're good. How much and how when? How fast? Yeah. How much and how fast? Fast because annulment is it will take it 3 years or 2 years. Yeah, it can be as like a year at max. My mother experience is 2 years. Actually, Kuya MC, no? Sabi ni Joel, ang kasal po, Miss Joey, is an inherent right preceding the state. It is equal to life and liberty. It has reached the stature of religion beyond the reach of the state. It's not going to be altered naman. You're still going to have your right to get married. It's just that it's going to be you just have to undergo certain processes, di ba? Ang nakakaloka yung it has reached the stature of a religion beyond the reach of the state. Yeah, even religious groups are within the reach of the state. Hindi naman absolute ang freedom of religion. It's what's this? It's not a non-derogatory. May mga diyan, no, hindi just for Lord. Kung ang kasal is beyond the reach of religion, bakit kami annulment? Correct. Bakit yung mga Muslim pwedeng mag-divorce? That only applies to ako nga ganitong compromise ko diyan, no? If it's against in your religion to divorce, you cannot divorce. Simple. Ipasa yung divorce, diba? Ipasa yung divorce and if you get married, if you belong in a religion that's not allowed ang divorce, hindi ka pwede mag-divorce. As simple as why can't we put that way? That's as simple kasi ginagawa na naman natin yan eh. Pwede mag-divorce sa mga Muslim, they divorce sila. Ngayon kung hindi pwede sa religion mo, mga Roman Catholic, hindi kayo pwede mag-divorce. That's as simple as that. Diba? Kaya yung mga Catholic, bawal sa inyo ang annulment, hindi kayo kasama sa usapan na to. Kasi ang mga Muslim na naman problema dito sa divorce dahil nga may divorce sa kanila eh. Correct. Like for example, lagay na lang doon na if your marriage was conducted through this and that, you're not allowed to carry the divorce. If you're married through civil, then pwede ganun. Ang pinaka-importante talaga is sa ceremony mo. Kung kunwari, ikaw, you got married through a Muslim ceremony, ganyan-ganyan. O na Muslim kayo, ganyan-ganyan. O edi, yung rule on divorce will cover kung ano yung available dun sa sa religion. Yeah. Diba? Yung sinasabi ni ganun kasi, ikaw, kung gusto mo tumiwalag sa religion mo, edi tumiwalag ka. And then, pero dapat may grace period na 2 years, no? After 2 years ka pa pwedeng mag-avail ng divorce. Hindi po pwedeng paalis-alis ka ng religion para lang makakuha ka ng right. Hindi po pwede yan. Dapat meron kang Ngayon, kung gusto mong, or pwede pa dyang compromise, magkaroon ng ibang
legal partnership. Pwede ka magkaroon ng civil marriage, yung hindi civil marriage, civil union, yung mga couples na nag-civil union, yun ang pwedeng i-divorce. As simple as that. Kasi hindi naman siya religious sacrament ang civil union. It's just a contract between you, couple, and the state. It's not between you and God. And I thank you all. Yeah. Thank you. Thank you sinasabi ni Joel Lechem. Sabi niya yung it is equal to life and liberty, it has reached the stature of religion beyond the reach of the state. Tingin ko hinahalin tulad niya yung parang hindi naniniwala kasi ako na gusto ko siyang pakasalan niya yung ganun. And that's kumbaga parang yun, it's your right to believe that she is the one, ganyan. Kaso nga lang, still I disagree, Joel, no? Kasi nga, if you're gonna get married, it will alter your rights. And it will alter the rights of the people around you. Ganon. So, ibig sabihin, may say dyan talaga ang state. So, might as well provide a better environment dun sa mga magpapakasal na, parang hindi kayo storbo sa mga pasikot-sikot ninyo mga karapatan na ganyan. Mag-aaway-awayan pa kayo sa mga mana-mana, ineme. Alam mo yung ganon? Mistake yung doon. Mistake doon ang state kasi nga nababago yung mga karapatan niyo diyan sa mga property regime niyo pagka nagbago kayo ng civil status eh. So it still can be regulated. I think it's still within the power of the state to regulate such transaction kasi after all it is a contract. Sa akin Ma'am Joy, just to add up. Dapat kasi dapat pino-foresee ng state na pag may magka-problema yung marriage, sa kanila bagsak ang punta ulit to fix it. So dapat ang gawin nila, they should teach the people who's availing the right how to use it to improve their lives. Hindi yung kesyo readily available siya na right, dapat isaksak lang agad or kung ano mang elements ang nandun sa family or household nila sa kanila gagawin without like the full informed consent. Yung informed talaga, yung detailed talaga yung anong saklaw ng marriage, ano yung mga pwedeng mangyari, how do we manage future conflicts or foreseeable issues, mga ganun. Sinasabi ni Joel Lechem, kaya ang responsibility po ng kasal is number 1, parents, number 2, core ng society, the church. Mali ka. Nasa constitution nga natin yan eh. You give, di ba, kinikilala ka ng constitution natin na family is the, the unit of our society, kinembot, ganyan. Hindi mistake si state. Nasa constitution. Wala tayo eh. Ang parents naman sa marriage, pagpapasok ka ng marriage mo, hanggang 25 years old ka lang naman ata sila pwede magkaroon ng say, di ba? 25 yan o 24? 25, di ba? Sa Pilipinas. 26 and above, wala nang pakialam yung parents mo. Kaya nga isa sa mga annulment, isa sa mga nagiging reason, dahil halimbawa nagpakasal sila ng 24, hindi dumaan sa process na halimbawa walang consent ng parent, di ba? Di ba may mga ganun, di ba? So, ako talaga, my personal belief is marriage should be protected. No, it's a foundation of a family and society and world peace. Kaya ang ano ko dyan, I think ang magandang compromise no, if you are Catholic, hindi po pwede sa iyo ang divorce. Kasi ganoon din naman sa mga Muslim sila pwede sa kanila ang divorce. So let's adopt that kanyang patakaran. Kasi marami namang religious related doctrine na pinapatupad ng estado like yung divorce ng Muslim. Saka yung halimbawa yung Jehovah's Witness ka, hindi ka pwedeng sumabak sa gera. Hindi kasi sila pwede. Ang mga Jehovah's Witness. Wait, Edward, wait, bibigyan kita ng moment. So they cannot be forced to join the army or to be conscripted. I believe Jehovah's Witness yun, no? Jehovah's Witness ba yung may ganung So, ako ganun talaga. If you're Catholic, ganun dapat ang law. If you're Catholic, hindi ka pwede mag-divorce. Ngayon, kung gusto mo mag-divorce, umalis ka dun sa religion mo, hindi ka naman nila kailangan. And then, meron kang grace period, 2 years, saka ka lang pwedeng mag-avail ng divorce. Ngayon, kung magpapakasal ka, tapos gusto mo ng divorce, dapat hindi ka dapat doon sa marriage contract. No? You should have a different kind of legal partnership. Then, problem solved. The sanctity of marriage, according to the Catholic Church, is preserved. Thank you. Yes, Edward, go. Yeah, because if we'll just be basing it on religion, so how about those atheists? So my thinking on that is just then you can divorce. Then you can divorce because you're not Catholic. Diba? Then why making an issue about it? Like even if you're a Christian or not a Catholic or not, just make it available for those people who needs it. Like, no, because we would like to respect religious
eklavo. As simple as that. That's a proper compromise. We respect. Kasi yan naman ang hugot ng mga Catholic, no? Bawal sa kanila, bawal sa relihiyon nila. O di, sa yun na lang. I-enforce natin. Sa mga Catholic, bawal ang divorce. Sa hindi Catholic, pwede ang divorce. Period. Kasi nga, we don't want Catholics to change their beliefs. If divorce is against your religion, fine. sa mga sumasama sa mga Katoliko turo, okay, hindi po pwede sa inyong divorce. Period. We respect your belief, but those who do not subscribe to the Catholic religion should not be forced to follow Catholic doctrine. As simple as that. Muslims are not being forced to follow Catholic doctrines, and Catholics in their country are not being forced to follow Muslim Islamic doctrine. Period. Correct. May dapat may kumbaga yung removing all the religious preferences on marriage. Meron ka dapat basic rule. So meron kang entry point, meron kang exit point. So merong rules when you get married, merong rules if you're going to divorce. So for example, you're gonna get married without the benefit of ceremony ng kahit anong religious groups that you belong to, then you follow the minimum requirement that the state imposed. Right. Yeah. So, yun yung yun yung i-follow, ganyan. So kung kunwari, sabi ng secular rule, pag magpapakasal ka, ganito, ito yung mga requirements. Kapag kunwari maghihiwalay kayo, ito yung mga requirements. So usapin na yan, dito pumapasok yung punto ko na i-regulate nyo rin kasi yung pagpapakasal. I-regulate yung pagpapakasal. Pero magbigay kayo ng option na kapag dumating na sa isang abusive relationship or talagang buhay impyerno yung dalawa na yan, there must be an exit point. Okay, ngayon sa puntong yan, meron ng may provided na dyan yung mga legal processes na existing like yung annulment, ganyan, and other things. So, pag walang religion aspect dito, then you decide based on those. Pero pag kunwari, part ka ng isang circle, 'di ba? At nagpakasal ka under the nagpakasal ka, kumbaga yung iyong pagpapakasal, yung rehistro ng kasal mo is actually done through the benefit of your of being a member of a religious organization. Then that rule on divorce should apply to you primarily. 'Di ba? O so ngayon, kung kunwari Christian ka, kunwari Catholic ka, nagpakasal ka, at nag-register ka na, nilagay nyo doon, married through a Catholic ceremony, ganyan. Then, pagdating doon sa paghihiwalay, merong contradiction tungkol doon sa divorce because Catholic will not allow for you to be divorced. Ganyan. Oh, so ano gagawin mo? Either humiwalay ka doon sa simbahan mo para ma-avail mo yung yung secular na option, or you stay with your religion, 'di ba? You stay with your religion, pagkatapos, di bahala ka diyan kung paano gagawin mo pagtitiis, nasa sayo na 'yun. Yun lang ang tanong lang doon, hindi ko alam kung paano yun i-operationalize. Pero, 'di ba? I mean, kaya nga at the onset sinasabi ko kailangan hiwalay yung diyan hiwalay yung approach diyan Kasi yung minimum na requirement that is supposed to be availed by everyone. Ngayon, kung kunwari ikaw, meron kang personal conviction on how marriage should be dealt with, o di magstay ka doon. Wala kang pumipilit sa'yo na i-avail mo yung secular processes Diba? Ayun. Nakuha niyo ba? Ayun. So, yun lang. And I thank you all. Dapat na ganun. And I thank you all. And I thank you all. Ayan. Ayun. Meron ka bang gusto idagdag, Edward? I guess Next topic. It's just kind of confusing for everyone. If we will be basing it on your religious preference, my take on that, it's just make it available for everyone, regardless of your religion. We're actually doing it already, Edward, na based on your religion. Kaya nga ang mga Muslim ay may divorce. So, ganun lang yung gagawin natin. No? If you're Catholic, you're not allowed to divorce. Problema mo na yan. Tama lang yung gano'n. Ayaw, lumabas ka sa simbahan mo. Oo. Di ba? Ba't ka naniniwala dyan kung gusto mo lang pala mag-divorce? Yes, ako talaga. Ako kasi, pag nasa isa kang, if you are in a particular religious group, dapat sundin mo yung turo. As simple as that for me, no? Sundin mo yung turo. Kung hindi mo kayang sundin ang turo, edi umalis ka. Wala naman pumipilit, no? Hindi naman pilitan na magstay ka sa religion. Oo. Kasi dito lang talaga sa Pinas, magulo yung usapan na yan. Like, the issue of divorce. Kasi, I've been to many countries and that issue seems to be non-existing. If you're no longer happy with your relationship, then just leave, quit.
dito lang talaga yun, like napaka matagal na issue, and at the same time matagal pa na process yung annulment. Like it's totally a mess talaga pag pinag-uusapan yan kasi I don't think as well that many people right now has enough access to that certain topic or education, being educated, and I don't know if the person in our community is calibrated enough to do to facilitate such topic like that kasi magta-touch talaga siya sa religion, and not just religion as well. But parang ang yaman ng boses ni Edward. Parang 60 pesos per $1 yung boss. Oo, parang taga Forbes par. Parang ganyan. Sabi ni Arnel Alfaro, big no to divorce. Edi wag ka mag-divorce. Wag. Edi don't. Ayun. Yeah, don't impose it to everyone. Ang ano ko doon, no, sa akin walang problema if we are going to reinforce the idea that your family is the central unit, the most important unit of the society. Let's do all the effort in order to make a healthy family, a strong, happy family. We should all strive to have that. But at the same time, that story do not belong to everyone. Yeah. At hindi yun yung totoo yun yung realidad So sa akin dapat holistic yung tingin natin doon. To be fair, ako naiintindihan ko yung concern ng mga yung kasi pag ginawa mo yung divorce na ganyan baka mawalan ng yung pagpapahalaga sa pamilya, ganon. And I think that's also a valid concern, no? Yung ganong klaseng bagay. So kaya nga ang sa akin dapat nire-reinforce kumbaga yung option to divorce. Yung option to divorce should be directed towards creation of a strong family. Hindi na nga kayo makakreate ng strong family ngayon kasi nagbubugbugan kayo. Hindi na nga kayo makakreate ng strong family ngayon kasi hindi kayo nagchuchok-tsakan. So therefore, mag-separate na lang kayo so that the two of you can create, you have a better shot of creating better family with other people. So, sa akin, para sa akin, yun yung kulang dun sa conversation The conversation should always lean towards the creation of a strong family unit. Diba? Dapat ganun. So, yun lang. So, entry point, exit point, pag-isipan natin. So that, mas lalo nating mapahalagahan ang pagka-create ng isang malusog, maligaya, at stable na pamilya. Ayan. Ganun. Pwedeng mag-comment? Go, Arya. Okay. Actually, pinag-iisipan ko kasi ano ba yung magiging advantage ng pagkakaroon ng divorce compared sa annulment lang. Base sa observation ko, ang napapansin ko sa sistema ng Pinas, pagdating sa annulment, mostly ang ginagawang ground is psychological reasons or whatever. And I think it's kind of embarrassing for the people involved. So pag nag-annul din sila, it seems like nawawalan ng dignidad baga yung mga parties involved. And if you compare that with divorce, you don't need to to fix only on that reasons kasi parang limited yung allowable reasons to have an annulment. And then I'm also thinking, which is kind of weird for me, to sino yung mga ganyang kaso, nakapublish pa siya. And if you publish that with the reason, like for example, nagsabi-sabi sila ng whatever reasons for psychological reasons, tapos syempre, kahit hindi naman totoo, just for the sake of hindi po napapublish ang confidential po ang divorce. Confidential na ba? Kasi meron ako mga nakikita or whatever. Maybe I'm just wondering how do people know, for example, yung mga nag-annul, tapos laging yun ang reasons. But what I'm trying to point is, with divorce kasi, it's more like, it's a decision of the parties involved who wanted to have an option on how to end a legal, relationship like marriage without really, without erasing the history of being married. Kasi pag annulment, parang nullify mo yung marriage, parang it never happened, di ba? But with divorce, there's still like the history with it. You were once married but got divorced. And then it's kind of like give a protection to the kids, especially if the parties involved have kids. Kasi di ba, kung may mga anak sila tapos annulment, ano yun? You're gonna annul the marriage and then what happened? It never exists. And then what's the status of the kids? So by having divorce, maybe it gives more protection also to the
to the kids protected rin yung mga bata, Arya, protected rin yung mga, they don't lose their legitimate status sa annulment. Actually, mas protected ang mga bata sa annulment. Kasi pati yung mana nila, pati yun, na-trash out na lahat ng property. Protected sila sa annulment. I don't think there is a point in differentiating which one is better kung divorce or ano, no. When it comes to preservation of rights of the parties involved, I think it's going to be settled in the same legal processes. Yeah, okay. Ang difference talaga is that divorce is cheaper, you have more grounds sa divorce compared to an annulment. And again, kaya na-mention ko kanina, I don't know if you are here already, sa annulment kasi it's difficult to prove the grounds for annulment. That's the reason why it is expensive. Yun nga, because divorce is more like a contract that you wanted to get out and it can be handled in a better way. So it simplifies the things, and then there's a kind of, more it's the grounds. The grounds on how to handle, on how to get there. So for me, yung i-comment ko lang with regards to the religion, the law does not provide or does not need to specify, but that's up to every religion organization to tell what do they expect from their congregation, kumbaga. And maybe, if there's a divorce, it would even have a reverse, parang effect. For example, because of the possibility of getting divorced, they would try to manage their relationship better. I don't know. Isip ko lang. Ayan. Punta na tayo sa topic ni Tagapansin yan. Tagapansin, go. It's your time to shine. Hello, Tagapansin. Ayan. Hello, Joey. Hello. Hello, ayan. Ready na. Sige. Yung Zelensky topic na yung gusto mong anuhin? Yeah. Yung pagpunta kasi ni Zelensky sa Pilipinas, di ba humihingi siya ng tulong sa Marcos government para magpadala ng mga nurses doon sa Ukraine. Sabi niya kasi marami daw na depressed na dahil sa war. So, ang akin doon, bakit kailangan magpadala ng Marcos administration doon ng mga nurses? It's a suicide. Kasi magpadala ka ng mga nurses doon, yung Russia naman walang tigil sa pagbomba kung saan-saan. Indiscriminate yung mga missiles nila. Ano mangyari nun? So mapapahamak yung mga kababayan natin. Bakit kasi itong presidente natin papasok sa mga kasunduan na ganyan na ang dami-dami nating issue sa Pilipinas na hindi niya nga ma-address. Yung problema niya sa West Philippine Sea, yung problema natin sa mga domestic na mga services, mga pagkain natin, mga utilities, tubig, kuryente, sobrang mahal. Tapos ngayon papasok pa sa kasunduan na which is mag-trigger sa Russia. Anong sasabihin ng Russia ngayon? At parang nakipag-alyansa yata itong administration na ito sa kay Zelensky. Ano kayang hidden agenda nila dyan? So, ang nangyari, masisira yung relasyon din natin sa Russia. Tsaka, okay naman daw Tagapamasid kasi close na daw si Russia at saka si Gwen Garcia. Ayun. Yun na nga eh. So, sister country naman daw. Ay, sister province. Pamahalin po sila. Oo. So, parang hindi naman tama na pati tayo madamay. Ito naman si Bongbong na bangag, may problema nga tayo sa West Philippine Sea. Ngayon, dumagdag ka pa ng isang problema. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Hindi mo nga matapos-tapos yung problema dito. Tapos, pupunta ka doon na naman sa Switzerland para mag-summit. Wala ka nang ginawa kundi mag-travel. Kung ano man yung mga problema ng Ukraine kasi, kasalanan din ni Zelensky itself. Anong ginawa niya? Nagpakatuta siya sa NATO at sa US. Dinurog niya yung Ukraine. Wala ka nang makitang mga bata doon. Patay na lahat. Ngayon, tayo, gusto niyo ba yan mangyari sa Pilipinas? Nagagalit eh. Parang, hindi ko kaya, di ba? I'm sorry, I was just so emotional kasi matagal na kasi ako nakikinig sa inyo ni Sas. Sobra na eh. Nandito ako sa labas din, nagtatrabaho. Pero nagadabaw ako. Ang ginawa nila sa Russia,
inipit ng NATO, di ba? Kaya nagwawala si Putin. Sinabi ng Russia, wag na wag papasok ang Ukraine sa NATO. Ginagapang ng NATO at ng US eh. So ngayon, iipitin nila sa corner ang Russia, kaya ganyan ang nangyari. Kalahating milyon patay na yung Ukraine. Ito namang bangag na presidente natin, parang nagpa-pattern doon eh. Anong kaputahan ang gagawin niya na ito, merong bagong issue na sususpindihin daw ang mayor namin sa Davao. Baste. Ano ibig sabihin nun? Kinukorner nila yung mga Duterte. Ngayon, anong mangyari niyan? Anong ibig sabihin niyan? Kaming mga taga Davao kasi, before naging presidente yun si Digong, kilala namin yan. Iba mag-isip yan. Ngayon, sususpendin mo yung anak niya, na bunso niya, saka si Merman. I don't know what's gonna happen. Kasi purely politically motivated lahat yan eh. So, at saka si Sara, alam namin kung gaano niya kamahal si Basti. Favorite niya yan eh. Of course, si Pulong. So, yun nga. Ito yung mga ano kasi ng Marcos administration na yung policy niya, foreign policy niya at saka domestic policy niya. Puro kaputahan eh. Wala sa ayos. Hindi simpleng drug test nga niya magawa. Tapos ngayon ito, papasok Di honest eh, no? Yun ang akin. Parang, kaya sabi ko dyan, dapat tagpasin na yan eh. Pari yung title ko dyan. Tagpasin na yung ulo ng mga adik sa Pilipinas. Kasi kung wala mangyari sa bayan natin. Salot. Sobra. Ipapahamak niya tayo sa gira sa China. Tapos, papasok pa sa agreement with Zelensky na wasak na nga. So, ano ibig sabihin nito? Yun lang ang akin. Sabi ni Aurora Quezon, suspended na yata, sabi ni Roque. Hindi, parang nakaano lang yata sila. Napanood ko yung live ni Attorney Harry eh. Parang meron lang yata silang advance info. Hindi pa na ibababa yung suspension. Pero to be honest, hindi naman ako surprised kasi nakita nyo naman na yung stage, matagal nang sineset up. Nung nag-declare ng war on drugs si Baste, tapos di ba parang after a week meron silang operations, parang may namatay along the way. Ganon. Di ba nag-warning na agad yung DILG nun sa kanya. So ako, at nag-iintay lang talaga ng slightest provocation ang DILG at ang OP. I-suspend talaga nila si Baste. Tapos, very vocal pa si Baste na gusto nang mag-resign si BBM. Diba? So, talagang hahanapan ng paraan yan para i-suspend. Ngayon, whether ngayon ba yung suspension o hindi, yun yung hindi ko sure. Ayun. Although, mukhang may advance info na si Attorney Harry. Ayun. Yun nga eh. So, yun kasi ang problema dyan. Talagang gusto nila cornerin lahat ng Duterte. Pero isa lang naman masasabi ko yan. Pwede nilang masuspend si Bandi. But merong ano yan eh. Merong rubber band effect yan. Babalik sa kanila yan. Kasi we know, kami sa Davao, alam namin kung anong mangyayari. Alam ng multicultural kasi ang Davao eh. Naghalo lahat ng kultura dyan. So, kung sa solid lang, nandyan pati yung ng MNLF ng mga Muslim dyan. Alam nila yan na kung paano na yung galit ng mga tao dyan kasi I always make contact sa mga kaibigan ko doon. Mga kasama sa dati. Nasa abroad ka ngayon, taga-Pamasid? Taga-Pansin? Yes, nasa Canada kasi ako. Nasa Canada ka? Oo. Ayun. Kaya, pero yun nga, I'm very passionate kasi when it comes sa mga issues sa atin. I always active din sa social media. No, just to fiscalize this government na wala sa ayos eh. Wala sa ayos. So, yun nga, dapat nilang isipin na kaming mga taga Davao sa Mindanao, by history, sinakop tayo ng mga Castilla for almost 400 years, ng Amerikano almost 40 years. Pero hindi nila nakuha ang Mindanao. Hindi, kasi kami, lalaban talaga. Yan by history yan. Iba kasi yung, iba yung mga kultura namin doon. So, ang lang namin is,
Wala kasi kami nakitang compelling reason sa mga ginagawa ng administration yun para gawin nila yan. Lahat ng operations nila sa mga may rally, wala. So, I mean, saan tayo pupunta kung tayo tatahimik lang? Saan tayo pupulutin? Ano mangyari sa bayan natin? Yung problema namin dito sa saging, wala na. Sa Davao, sana kumukuha ang China doon na sa Vietnam. O ano yun, ang lawak-lawak ng salina namin, my God. Isa rin kasi sa mga yung family ko, is may tanim ng saging. So, na-hurt dito sa, yun yung kaya sinasabi ko kanina, tagapansin. Yung yung foreign policy natin ngayon, hindi porket, kaya mali yung foreign policy natin ngayon. Kasi kahit hindi pa tayo nakakarating dun sa pangarap na gera ni Bongbong, or kahit sabihin natin na, siguro for some reason, hindi mangyayari ang gera na yan. Kahit ganun pa man ang mangyari, ngayon pa lang, na ganyan na yung foreign policy niya, we are already losing opportunities. Ayan, kagaya niya sa saging, di ba? Yes, kasi, that's true. Naghanap ka ng kaaway May nag-comment nga dito kanina, parang ang hobby nitong administrasyon na to ay maghanap ng kaaway. Ayan, like you mentioned earlier, pagpunta dito si Zelensky, nanghihingi ng tulong. Siyempre, pag nagpadala tayo ng mga sa Ukraine, ng mga Pilipino dun sa Ukraine, tataasan ng kilay ng Russia yun, di ba? Exactly. Pati tayo, na tayo sa kanila, di ba? Pwede bang maging observer na lang tayo sa gulo ng iba? Di ba? Yun nga samantala ng panahon ni Presidente Digong, pumunta siya kay Putin, nakikipagkaibigan kay Xi Jinping. So, lahat maayos. Ang mga mangingisda natin, anytime pwede mangisda sa West Philippine Sea na hindi na hinaharas kasi mismo si Digong, kinakausap niya mismo ng personalan ni Xi Jinping. Wala talaga kasi itong bangag na presidente kasi natin is nagpapatuta doon sa Amerikano na ang interest lang naman nila is para diyan mapatayin yung ekonomiya ng China. Kasi wala sila laki ng utang ng billions o trillions ang utang ng Amerika sa China. Kaya gusto nila hirahin yan. Sabi ni Angeles Collectibles Pieces, dapat ang bayan magsabay-sabay na pagre-resignin ang bangag na yan. Well, actually, niimbita ko nga kayo sa June 12. Bubuksan ko yung platform ko. So sa lahat ng gustong magsalita at maglabas ng hinaing tungkol sa mga nangyayari sa bansa, bibigyan ko kayo ng 3 hanggang 5 minuto in order to voice out your concerns. So bahala kayo dyan kung anong gusto nyong sabihin. Basta wala lang call for violence Wala lang call for violence. And then you tell us ano yung mga concerns ninyo na gusto ninyong dapat bigyan ng pansin ng ating mga leader. Ano yung mga reklamo kayo tungkol sa 20 pesos na bigas, kumanta kayo, mag-monologue kayo, mag-noise barrage kayo, ganyan-ganyan. Walang problema. So, papangalanan nating Vox Populi yun. Vox Populi Day, yung June 12. Mag-start tayo ng alas 9 ng umaga hanggat may tao pagsasaladain ko kayo. Ayan, para makita ng alam mo yun, para we show to everyone how discontented how discontented we are, how frustrated we are with what's going on. Ganon. Ayaw nilang makinig, lakasan natin yung boses natin. Kung hindi nila naririnig yung mas malakas na boses, mas lakasan pa ng bonggang-bongga, di ba? Hanggang sa they have no choice but to listen. Ayan. So sa June 12 yun. Mag-announce ako ulit ng MBOT doon. Pero I hope mag-participate kayo dyan sa June 12. Ayan. Wala akong pakialam kahit 6 na oras tayo pagsasalitain ko kayo lahat. Lahat na sama ng loob nyo dito sa administrasyon na to. Ayun. Sas, merong magandang comment kanina tungkol doon sa pagbababa ng tariff ng bigas at ibang mga agricultural products. Tapos nag-press conference si Tamba kanina kasama yung ilang mga kongresista. Kasi nga 'di ba binaba ni BBM yung tariff to 15% na lang sa bigas at saka sa pork, corn. Marami yun maraming mga agricultural products yun. Tapos sabi sabi ni Martin Romualdez, ang tawag dito, hindi naman to makakasama sa mga farmers kasi hindi naman daw mag-overflow ng importation. Meron naman daw meron naman na daw na parang predetermined na flow ng mga bigas na papasok at ang daw diyan ay yung tariff lang naman daw talaga ang mababago. So therefore,
ang sinasabi ni Tamba, hindi naman daw magkakaroon ng negative na effect yung pagbababa ng tariff sa mga lokal na magsasaka. Ayun. Hello, Sasa, nandiyan ka ba ba? Okay. Ano naman gagawin natin dyan sa information na yan, mga kakambing? Ayun, so yun ang ano ni Tamba, yun ang pananaw ni Tamba na yun ang kanyang hugot sa buhay. Tapos ang sabi niya, pinag-uusapan na daw niya lahat ng mga retailers na ano to carry some losses. Pagdating daw sa sabi yung pagong, seryoso kayo, yung mga retailers, okay, we will carry the losses. Parang ginawa na tayong bobo ng mga politiko natin. Totoo, sobrang nakakadiri. Panoorin niyo yung press conference ni Tamba, yung tungkol dun sa rice. Yung sa adjusted tariff na yan ng Pangulo. Yun yung sabi niya. Parang no? Paparating naman na daw yung mga bigas, so yung impact daw ng bigas na napapasok na mas mura, ina-expect daw nila na ito ay magta-translate sa mas murang presyo ng bigas. So, pinag-uusapan na raw nila ng mga retailers na dapat ibaba niyo yung presyo. At kung merong lugi, kargahin nyo na lang muna sa ngayon. Parang kargahin na lang daw muna sa ngayon ng putang ina. Kakaiba, no? Oo. Ba't hindi ikaw ang magkarga? Ikaw ang nag-import. Diba? Si Martin yung nag-import ng bigas, diba? Hanggang 2028 with Vietnam. Nakakaloka, girl. Yun na naman sasabi ko, naloloka ako. Yeah, kaya tingin ko yung nag-benefit dyan sa pag-remove ng tariff. Bulsa ni Tamba ang nag-benefit dyan.